May nagtanong sa akin, "Hello po, Boss Ray. May gusto lang po akong itanong. Yung pamangkin ko po kasi, nag-loan siya nung OFW siya, di niya nabayaran. Ngayon po, di siya makakuha ng NBI kasi po may record daw po siya. Paano niya raw mababayaran kung di siya nakapagtrabaho dahil wala siyang NBI? Ano po ba ang kaso pag di nakakabayad ng loan?" Okay, medyo ano po, no, hihimayin natin yung tanong. Unahin ho natin, ang sabi daw ng pamangkin ninyo, may record siya sa NBI. Bakit pa ho siya nakauwi sa inyo? Kasi kung meron ho siyang record sa NBI, hindi na ho pa uuwiin yan. Ano po? Kasi po, para po kayo magka-record sa NBI, dapat po, meron na patunayan sa hukuman o nakapagdesisyon ng hukuman na kayo ay guilty sa isang criminal case. Nakauwi pa ho siya sa inyo eh. So, paano kung magkakaroon siya ng record sa NBI? Baka naman ho may hit lang. Diba? Kasi kadalasan ho kasi kagaya ko, pag ako kumukuha ng NBI, kadalasan may hit. So, matagal ho ang inaantay ko, tapos nagpupunta ho ako sa TAF. No, baka ho yun, may kapangalan, no? Mga ganun ho ang senaryo. So, pupunta lang naman ho kayo dun sa main office nila. Tapos, check lang ho, no? Wala naman nung problema dun eh. Pero yung sinasabi ho kasi nung pamangkin yung record, pagka ho kasi nag-record kayo sa NBI, may criminal case kayo na napatunayan o nakapagdesisyon ng korte, no? So, medyo ako dun sa sinasabi ng pamangkin ninyo. Tapos mapunta ho naman tayo dun sa hindi niya nabayarang utang ng OFW siya, no? OFW ho siya, nakahiram ho siya ng pera. Sa malamang po, yung hiniram niyang pera, ginamit niya po sa pagpaprocess niya para po makaalis siya sa papuntang ibang bansa, no? At makapagtrabaho siyang OFW sa ibang bansa. Ba't hindi niya ho binayaran? Napakinabangan po yung pera. Hindi po ba? Nakasaad po sa batas yan na pagka po tayo ay naiutang, kailangan pong bayaran. Ano po? Hindi po pwedeng hindi nyo, hindi nyo siya bayaran. Kasi, napakinabangan po eh. Biruin nyo, laking tulong nung pera na yon para maiproseso lahat ng kanyang dokumento na makapunta po siya ng ibang bansa at makapagtrabaho bilang OFW. Tapos hindi nyo babayaran. Hindi po ba? Po. Hindi po dapat ganun, dapat binabayaran po. No? Malamang yan, magkaroon talaga siya ng record. Kaya lang, hindi po sa NBI. Malamang po yan sa CMAP, sa CIC, sa BAP, yan po, magkakaroon siya ng negative record po. No? So, hindi siya makakapanghiram sa mga lending institution, lending companies, financing companies, bangko, na miyembro po ng CIC, CMAP, at saka ng BAP. Kasi makikita po siya na hindi po siya bayad eh. Di po ba? So, hindi yung maganda ang kanyang credit history o credit standing, no? Sa mga NFIS na yun. Doon po siya magkakaroon ng record, hindi po sa NBI. Ano po? Tapos doon naman po sa tanong ninyo, ano po ba ang kaso pag di nakabayad sa loan? Pwede pong small claims, no? Small claims po pagka 1 million and below ang utang. Tapos pwede rin pong BP22, no, pagka nagpatalbog po ng cheque. At pwede rin naman pong estafa, no, pagka po yung pangungutang hinaluhan ng panlilinlang at panluloko, no, tsaka yung at pati ho yung pagpapatalbog ng cheque, pwede rin yung estafa yun. Yun pong yung estafa at tsaka yung BP22, criminal case ho yun pag napatunayan. No, may criminal liability yun. Yun po pwedeng lumabas sa NBI yung pag napatunayan. Ano po? Pero hindi ho ako naniniwala na sa utang yun. Medyo ako na fishy ho para sa akin. No? Para siya yung makauwi kung sasabihin niya may record siya sa NBI. Baka ho hindi record. No? Baka ho may hit lang siya. No? Baka may kapangalan. No? Kailangan niya lang naman nung pumunta sa
sa head office, sa ibayo pa pong mga katanungan, no? Ganun po yan, no? Ulitin ko po, no? Pagka po tayo nangutang, dapat po nating bayaran, no? Nasa batas po yan, no? Tsaka po kung tayo mangungutang, dapat po yung sapat lamang yung kaya nating bayaran. Ano po, kasi kalimitan, ang nangyayari po, pagka nangutang at alam na kayang pautangin ng ganitong kalaki, yun yung hihiramin, hindi naman pala kayang bayaran. Kaya ho nababaon sa utang. Ano po, tsaka iwasan po natin yung tapal system. No, yung mangungutang dito, babayaran ito, mangungutang dito para mabayaran ito. Hindi ho kayo makakaahon pagka ganoon. Iwasan nyo po yung gano'n, ano, hanggat maaari po nga kung hindi naman talaga kailangan, huwag na ho kayong mangutang. No, ni subok ko, huwag kayong susubok kasi ho, pagka kayo talaga hindi nakabayad, no, at yung lending, financing or yung bangko membro nung CMAP, BAP, tsaka CIC, maitatala kayo doon na meron kayo pang existing na na utang. So paano kayo makakapanghiram in the near future na kung kailan nyo kailangan? Di po ba? Dapat po ibinibuild nyo yung inyong magandang credit standing. Ano po? Para in the event na kailanganin nyo po yung pera, let's say, gusto nyo nang magkaroon ng sarili nyong bahay at lupa, makakapanghiram ko kayo sa bangko. Kung gusto nyo pa na magkaroon ng sariling kotse, makakapanghiram mo kayo sa bangko. Di po ba? Hindi yung kagaya yan. Ipagpapalit nyo po yung kagandahan ng inyong credit standing sa halagang 5,000, 2,000, 3,000. Wag kung gano'n. No? Huwag nyo ipagpalit yung, yung magandang estado nyo sa credit sa maliit na halaga lamang po. No? Kasi napakalaki ho na mawawala sa inyo. Ano po? Kagaya ko ho, di ba, alam nyo naman ho na sinabi ko sa inyo, nagkaroon akong problema sa credit card. Katagal ko ho, bago naayos ang aking credit standing. No? Taon ho ang binilang. No? Bago ko siya naayos. Buti na lang ho, yung isang financing, nung pinahiram ako, binayaran ko talaga ng dire-diretso. So nakita nila na, nagbago na yata itong si Boss Rai. So, yun po, no? Pakilinaw nyo po dun sa pamangkin ninyo kung ano ho talaga. Tanungin nyo, ano ba talaga sinasabi niyang bad record sa NBI? No? Linawin niya ho, no? Tsaka sabihin nyo dun sa pamangkin ninyo, bayaran niya ho yung utang pagka nagkaroon ho siya ng trabaho. No? Huwag niya hong hayaan. Kasi ho, magmamantsa ho sa pangalan niya yan. Dala-dala niya ho yan. Lalo kung yung hiniraman niya, miyembro nga ho nung mga NFIS na sinabi ko kanina. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa panonood at pagtangkilik sa aking mga videos, Maraming salamat po sa inyong mga likes, comments at pag-share ng aking video. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin ho kayo na suportahan nyo rin po yung iba pa pong mga social media account, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yun lang.